Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 guys. This is weekly tarot reading. So, yung reading natin ngayon sa weekly is every 2 days siya. So, titingnan natin Pisces, Scorpio, and Cancer. Kung ano ang message sa'yo ng baraha for the next 2 days. It's April 10 to 11. Okay, April 10 to 11. Okay, Pisces. Ano bang message na para sa'yo? Okay, trees. Pisces, this is all about foundation, about strength. Okay? So, the next 2 days is from April 10 to 11 siya. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong bigyan ng focus yung strength mo, yung physical strength, emotional, mental, psychological, and even financial strength mo. And foundation, it's all about family life, home, parang ganun. Kung makikita mo, meron ditong sun rays. So, sinasabi ng baraha sa'yo, Pisces, Scorpio, and Cancer na yung siguro katatagan ng iyong pamilya ay medyo balibalok siya or balik-balik, parang gano'n. And simula this 2 days na to, malaking bagay to eh. Kasi yung 2 days na to, ay bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na kumbaga i-correct yung mga dapat i-correct para sa foundation ng family, foundation o paano pa man. Yung the strength, 'di ba? Yung parang halimbawa, sira yung mesa, 'di ba? Yung mesa have 4 legs. So, yung isa sira, 'di ba? Imbalance yun. Same with the family. May isang kapamilya ka na rason kung bakit nasisira yung pamilya. So, pwedeng masettle yung mga differences, maayos yung family. Okay? Okay, first card natin is Ten of Wands. Ten of Wands is all about hard work, diba? So, nakikita ko sa'yo dito na for the next 2 days, sobrang busy ka sa, like siguro sa business mo, kung may business ka, sa trabaho, obligation, duties and responsibilities, parang ganon. May mga water sign dito na hindi magkaundugaga sa kanilang ginagawa. So, budgeting, family, financial budgeting, pagbabalanse sa pera, parang ganon. Medyo stressful siya kasi marami kang gagawin, pero fulfilling yung pakiramdam. Kaya parang ganon, pag halimbawa wala kang trabaho, medyo hindi maganda yung energy. Dito, sinasabi na pwedeng marami kang trabaho or marami kang kailangan na gawin, pero fulfilling yung energy mo. So, multitasking. Okay? Pwedeng magma-multitask ka, overworking, overanalyzing the situation or anything. Okay. 9 of Swords. Dito sinasabi ng barahan na meron ditong water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Ang posibleng medyo nai-stress sila or medyo nagkaka-anxiety dahil siguro sa paghihintay. Pwedeng naghihintay siya ng sweldo niya. Pwedeng naghihintay siya ng bayad sa inutang sa kanya, parang ganon. Or pwedeng naghihintay siya sa kung ano man yan na financial na hinihintay niya. Okay, Prince of Wands. So, dito sinasabi ng baraha, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, mag-iingat kayo sa mga chismis, kwento, information, communication na yan. Kasi, yung communication, yun, kwento, balita, or kung ano man yan na information na pwedeng dumating sa inyo, it's either a temptation yan, or it's either matitrigger ka or mapoprovoke yung emotion mo. So, ingat-ingat ka, huwag kang padadala sa kung ano man yan na balita or information na darating sa'yo. Iwasan natin yung temptation, iwasan natin yung sobrang paniniwala. Lalo na sa panahon ngayon, napakabilis ng fake news, so mag-iingat tayo, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay, Empress and Queen of Swords. So, dalawang babae ito.
Water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Dalawang babae. It's either water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, and air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Nakikita natin yung direksyon ng dalawang to. So, pwedeng magkapatid, magkaibigan, mag-asawa. Wala naman kasing gender yung tarot. Kahit sabihin dyan na Empress yan, Queen of Swords, pwedeng lalaki din yan. So, sinasabi dito, water sign, Pisces, Scorpion, Cancer na maraming pagbabago na magaganap sa buhay mo or talagang gagawin mo yung pagbabagong ito. Sa ayaw at sa gusto ng mga tao sa paligid mo, nakapag-desisyon ka na talagang gagawin mo kung ano yung gusto mo. Okay? Okay, next card natin. Seven of Swords and then High Priestess. Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition sa 2 days na to. Ang 2 days na to ay napaka-importante sa'yo kasi kinakailangan mong makinig sa intuition mo, sa instinct mo. Unang-una, dahil posibleng napapaligiran ka nga ng temptation, napapaligiran ka ng the devil. Pwedeng napapaligiran ka rin ng Seven of Swords. Yung Seven of Swords is all about temptation, magnanakaw, manggagancho, ano ba sila? Sila yung mga taong tawag dyan, mahihilig manloko, parang ganun. So, ingat-ingat ka. Okay, next card natin is King of Swords and the Moon. So, yung King of Swords and the Moon, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung direksyon na to, huwag kang matatakot na baguhin yung direksyon mo. Kasi, normally, water sign, medyo hindi sila risky sa mga decision making. But, these 2 days, sinasabi ng baraha sa'yo na huwag kang matakot sa pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo. Or kung hindi mo man gusto itong pagbabagong ito, huwag nating kontrolin yung pagbabago. Kailangan natin na kumbaga, sundin yung flow ng energy. Sundin natin yung flow of life. Okay? Yung King of Swords, sinasabi ng barahan na yung direksyon, patungo doon sa change, sa alchemy, transformation. Yun yung dapat natin sundin. Okay? Last card tayo. It's Queen of Pentacles and Three of Pentacles. So, yung last 2 cards mo dito, sinasabi water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Na posibleng merong business opportunities, pwedeng business opportunities, pwedeng collaboration, proposal, partnership, parang ganun, allies, na energy ang posibleng darating sa'yo or naandyan ka na sa sitwasyon na yan. And kung ano man tong collaboration na naiisip mo ay pwedeng magdala yan sa'yo ng limpak-limpak na salapi. So, pwede kang makahawak ng limpak-limpak na salapi dahil dyan. So, careful lang tayo sa mga taong pagkakatiwalaan natin sa ngayon. Mag-iingat kayo kasi prone kayo sa 2 araw na ito sa scamming, sa backstabbing, sa pagtatraitor, sa lahat ng klase ng negativity and toxicity. Thank you guys. Bye!